Ayan, ito yung sabi niya, there's no time for impeachment. Sabi niya, there's no time for impeachment. Congress Christmas break is on December 21 and will resume on January 13, but will again have its recess on February 7 for the 2025 May election campaign. Congress will again resume its session on June 3, 2025 until June 13 for its sine die adjournment. Ayan. Okay. So, ano dito, ako tingin ko naman talaga, gipit talaga sila sa time. Pero tingin ko kasi, as long as makuha nila yung necessary na pirma, hindi factor ang time sa kanila. Lalagariin nila yan. Lalagariin nila yan. Basta makuha nila yung number na mag-i-impeach kay Inday sa Congress, impeach nila si Inday sa Congress. Ayun. Yeah. Eh kaso, I think, ang kwentuhan kasi sa kaparangan, hindi raw sila makakuha ng ano, hindi ka raw sila makalampas ng 50. Eh 105 yung kailangan nila. Actually, hindi nag-iisip yung mga yan, kaya talagang just in case magkaroon sila ng opportunity, i-impeach nila si Sara kahit sa mga grounds na mga kung ano-ano na lang. Basta ma-impeach lang. Kasi ang habol nila optics. Oo. Ayan, teka lang, nag-send ako ng ano, nag-send ako ng link kay Sas kung available siya. Hindi ko sure kung available siya kasi ano yung tawag dito, umalis na siya sa ang aga niya umalis kay ano, kay sa live ni Shelo Magno at saka ni Heidi Mendoza. Ayun. So nag-ano ako, nag-simultaneous live ako doon sa live ni ano, live nila. Nag-react, nag-commentary ako while they were discussing several points about public audit, about scrutinizing public funds, especially yung sa UP. Pero yung sa OVP hindi naman nila masyadong tinalakay. They were very they spoke about confidential fund in a very general manner, which I think is very yun yung fair way of doing it. Ganun dapat. Ganun naman talaga dapat yung fair na way na pag-ano. Ayun, teka lang, i-send ko lang ang link kay Ka-Moisture. Sa ating Ka-Moisture kung siya ay gising. Hindi siya online eh, so baka busy na to. Hindi ko alam kung makakapag-join siya. But anyway, ayun na nga. So, pinag-usapan nila, and right off the bat, the discussion was actually amicable. Ayun. Yan. Okay. Well, anyway, so, yung discussion nila, hindi naman talaga siya super surgical discussion. Kasi talagang, medyo, they talk about the confidential fund ng very general. They talk about the audit of UP ng very general. So, kumbaga, wala naman talagang contestable dun sa sinasabi ni Heidi Mendoza at saka ni Shelo Magno. In fact, it was very clear kasi sinabi nila na merong issue talaga sa independence ng COA. Ganon, kailangan talaga mapalakas yung independence ng COA, which is what the DDS are saying. This is what the Dutertistas are saying. The mere fact na nag-a-accede si COA sa mga request ng House of Representatives sa mga documents na otherwise should not be available because it's not yet final. Nag-accede lang sila. 'Di ba? Umawa lang sila, sige, lawak ng powers nyo ganyan. But actually, despite the fact that COA very well know na yung nangyayari sa HOR is actually a very, very politicized event. 'Di ba? Na kasi, well, una, pagka hinihingi nila confidential fund ni Inday Sara, bakit? Bakit yun lang ibibigay ninyo? Kung ako sa COA, you want to be fair? Di bibigay ko sa inyo lahat ng may notice of disallowance, ibibigay ko sa inyo. Lahat ng ibibigay ko sa inyo. 'Di ba? Kasi you want to talk about certain topic eh. You want to talk about confidential fund. 'Di ba? Magtatanong ako, would you like other I mean, if you cannot stop yourselves from giving those information, those document to the House of Representatives, then why don't you be fair about it at least? 'Di ba? Ibigay niyo lahat. Ganon. Kasi yun lang iniimbestigahan sa COA. So, ngayon, si Shelo at saka si Heidi Mendoza, very fair naman sila doon sa discussion kanina, which is good. Actually, maganda yung ganong usapan para nakafocus talaga tayo doon sa kung ano yung dapat na baguhin. Sabi ko nga, wala namang question doon sa intelligence ng dalawang yun eh. Ang question sa kanila really is on consistency. Mataas ang pinag-aralan niya ni Heidi Mendoza at saka ni Shelo Magno, wala namang nagko-contest doon. Wala namang nagdi-disrespect ng whatever it is na alam nila. Ang problema is they are not consistent. And I think sa totoo lang yung mga anti-Duterte na yung mga hindi masyadong feel si PRRD na mga critic. For example, si Dr. Liacion. 'Di ba grabing critic rin yan nung panahon ni nung panahon ng pandemya 'Di ba? Grabe rin mag-criticize yan However, mas naging palatable si Dr. Liacion, even for Dutertistas,
Kasi yung mga Dutertista, hindi naman yan unreasonable bunch. Nakikita naman po kasi namin kung reasonable yung argument nyo at nakikita rin namin kung umeepal lang kayo. Ganon. Si Dr. Leosion, while I do not agree na parang, disagree ako sa, yung sa confidential fund, ineme, ganyan. Pero at the same time kasi, nire-recognize niya na yung event doon sa House of Representatives is is politically motivated. Ganon. So, doon pa lang, makikita mo na ano pag-uusapan natin dyan? Hindi nyo naman pinag-uusapan yung confidential fund issues sa House of Representatives in a fair light. So, at least kasi si Dr. Leosion, nakikita niya yun, right off the bat. So nagtatatarang siya dun sa issue ng PhilHealth, which is a more important and bigger concern for all PhilHealth members, for all Filipinos. Ganun. So ibig sabihin pantay yung niya, commensurate yung galit niya dun sa nakikita niyang problema. Ganun. Nakikita niyang problema yung confidential fund ni Inday, ganyan. Pero at the same time, nakikita niya yung bigger problem. Ganun. Which is yun yung mas fair, di ba? Yun yung mas better approach. Ganun. So sabi niya, ang mga napag-agrihan is that COA is really it's really not very independent as it should. It is not independent enough para magkaroon ng true blue audit, true blue tapikan pagdating sa pagbabantay ng pera ng bayan. And I think we all agree sa we all agree in that. There should be more measure na, sabi ko nga, lahat ng sinasabi ni Heidi Mendoza tungkol sa pag-rationalize ng public audit, yeah, bakit hindi? Let's give it a try. Diba? And if let's say we are going to sit down and deal with this problem, ako, wala akong kontra kung kunwari uupo dyan si Shelo Magno or di kaya si Heidi Mendoza, especially si Heidi Mendoza, kung uupo siya doon sa table kung saan i-scrutinize at gumawa ng policy, mag-draft ng policy, kung paano mas magiging independent ang COA, yeah, they should be there, they should be part of it. Walang problema doon. Diba? Walang problema doon. Ayan, sabi natin, we shout out kay Red Crisostomo. Hello, Red Crisostomo, shout out daw sa'yo. Ayun. So, tawag dito, hindi siya issue, hindi problema yung parang, magkaiba tayo ng politics. Hindi ibig sabihin, everything you say or everything you do is something that we are going to abhor. When you make sense, you make sense. Hindi yun mababago eh. Hindi yun mababago. However, ang problem kasi, I think, yung isa pang diniscuss rin ni Shelo Magno is that, when she was looking at the audit report, the 2022 audit report, nakinontent ko rin yung 2020, kasi yun yung pinaka-latest. Kinontent ko rin yun, yung document na pinapakita ni Shelo Magno, doon sa vlog niya, kinontent ko rin yun. Kasi, if we're going to summarize the COA audit report of UP, doon sa COA audit, parang 25 billion yung inaudit talaga doon ng yung coverage talaga ng UP doon. 25 billion yung inaudit ng UP doon for the year 2022, total. Yun yung inaudit. Ang nakita ng COA na may problema is around 15.49 billion. Okay? And this includes lack of transparency, hindi na-liquidate properly, hindi na-utilize, ineme, ganyan. So, you have around 62.5% of your budget na problematic, in which around 14 billion pesos worth of investment and whatnot, ganyan, merong issue on transparency. Ngayon, sabi ni Prof. Shelo, hindi naman ako tagapagtanggol ng UP. Yeah, hindi naman namin sinasabing pagtanggol mo ang UP. But, dahil yung Office of the Vice President on issue on the confidential fund, na sinasabi nyo na merong lack of transparency, kailangan malaman natin kung paano ginagastos, ma-ensure natin, galit na galit kayo doon sa confidential fund because of the probability that it may have been used or utilized for corruption. But for this one, the light is on. The money, the investment undertaking of UP, you have bigger space here eh. Tapos the light is on. Kasi sa confidential fund, patay talaga ilaw dyan. Hindi talaga natin makikita yan. Hindi talaga natin pwedeng pag-usapan yan ng bonggang-bongge. Kasi nga confidential. But for UP, na meron silang questionable na 14 billion na undertaking, investment undertaking, hindi properly accounted, hindi pinapagbangga kung saan galing yung pera at kung saan nilagay na investment. Diba? Paano ko hinukus-focus na yan? Declare na lang natin, kunwari kita to, basta kunwari nandyan lang yung 15 billion. Kung yung 14 billion, kung yung 14 billion na yun, kumita ng certain amount, hindi mo na lang i-declare na kumita, di ba? I-funnel mo somewhere else. Di naman confy yung sa UP. Exactly! The light is on. Bakit hindi natin yun ang mas scrutinize? Kasi yun, pwedeng-pwede yun, nakaharap yun, nakabaladra yun sa atin, 14 billion pesos of investment undertaking na walang transparency. Bakit ang gusto nyo yung alamin, yung 125 na hindi mo naman dapat talaga inaalam? Di ba nullified?
Don't you see the irony here? Ang issue nyo sa confidential fund is transparency. The 14 billion investment undertaking sa UP budget lacks transparency. That is the exact COA observation. And for this one, it is not supposed to be confidential. It is something that we should dive in and scrutinize. Ano ginagawa niyo sa pera ng UP? Eh yung confidential nga na wala kayong business alamin, gusto nyong malaman eh. Pagkatapos ito, na dapat inaalam natin, because this is 14 billion held by UP for investment undertaking, why are we not looking at it? Diba? There were two visible agreement in that discussion. First is that COA is not independent enough. Second is that when an agency is given a budget, because one of the problem of UP for 2022 fiscal year is the underutilization. Hindi nila nagagastos yung pera na inallocate sa kanila. Okay? And so Shelo Magno said na UP is really inefficient in doing their doing their budget management. Napaka-inefficient nila, ganyan. Okay. Bakit inefficient? Because Professor Shelo Magno agreed that when an agency receive a budget, you are supposed to exhaust your budget within that fiscal year. And if you're not going to exhaust your budget within that fiscal year, that may translate to inefficiency sa part ng agency na yon. Professor Shelo Magno had an opportunity to debunk the kinastos 11 days, 125 million, bakit? Ganyan. And then, Heidi Mendoza is also explaining na sa totoong buhay naman kasi talaga, mahirap naman talagang magbigay ng mga ano-ano dyan. Mahirap naman talaga yung mga documents, medyo makakalapin mo naman pa talaga yan. Talaga hindi mo naman yan magagawa ng ganun kabilis. They admitted that. But they cannot apply that argument because it will definitely defend the office of the Vice President. Meron kayong opportunity to clarify that because that's your criticism. Ikaw naman, Professor, pinapanood ka namin dahil nga matalino ka eh. Diba, isa yan sa mga content mo sa, kinastos, 11 days, questionable yun. Diba? But a while ago, you were saying that exhaustion of budget of an agency is expected because doing otherwise may reflect to the efficiency of their budget utilization. Eh bakit hindi mo clarify, hindi mo tinapos yung issue? And so sa akin nga, ang bigger question dito, because the entire time they were trying to they were actually arguing the Duterte way eh. Yung mga ina-argue naman namin sa tungkol dyan sa budget, it is the same thing that they were talking about in the first hour of the live. Yun din naman yung sinasabi namin dyan eh. Diba? At ang sinasabi ko rin, in fact, meron nga akong separate na content about the confidential fund being a double-edged sword. Kasi sabi talaga namin dyan, problematic naman kasi talaga ang confidential fund. But this is across the board, not only on Inday. Because dahil nga yung confidential fund, dahil nga hindi yan na-audit in a regular manner, it becomes somewhat a discretionary fund for some officials who are entitled to it. So minsan, hindi naman talaga nila nagagamit for national security concern, hindi talaga nila nagagamit for ganyan-ganyan. But because you are trying to protect yung whatever, because you trust that they're going to use it in fighting whatever evil that is determined by that office, by that agency. You trust that they're going to utilize it for that purpose. That specific courtesy is extended to them. So hindi sila hindi sila na o-audit na kagaya ng pag-audit sa regular office. And I agree na talagang, Diyos ko po naman, malaki talagang space ng corruption dyan. Okay? Malaki talagang space ng corruption dyan. But you are angry at Inday Sara for the probability that she pocketed the money. On the probability. And we're talking about 125 million here. If you are scared of the probability of corruption, dapat mas magalit ka dun sa higher yung probability kasi yung mas malaki ang pera na hawak, yun yung mas malaki yung space na corruption. 'Di ba? Anyway, clarify naman nila Prof. Magno nila Shelo Magno na hindi, galit kami sa confidential fund, lahat ng uri ng confidential fund. Okay, fine. But ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan to, hindi niyo naman sinentro yung conversation dun sa pag-balance ng effective use ng confidential fund vis-a-vis reducing the space for corruption na hindi siya maging discretionary fund. Bakit hindi doon napunta yung usapan? Nagpunta yung usapan, hindi si Inday Sara ganito, hindi si Inday Sara ganito.
You're talking about money that is not supposed to be discussed in public, that is not supposed to be scrutinized publicly, pero ginisa ninyo, authorized naman siya gumamit ng pera na yun dahil binigyan siya eh. It is not as if wala siyang allocation for that. Binigyan siya yung 125 galing yun sa Office of the President eh. So, I do not understand bakit ang tagal-tagal nating isentro yung usapan doon sa pagbalance ng korupsyon sa paggamit ng confidential fund vis-a-vis yung totoong nature ng confidential fund. I mean, if we're going to remove confidential fund altogether sa mga civilian agency, what are the risks? Ano yung mga problems? Bakit hindi sila dapat bigyan? 'Di ba? Ang daming civilian agencies na mayroong confidential fund, hindi naman kayo galit. Galit lang kayo doon sa confidential fund ng Vice President. So yun, so parang yung it could have been it could have been a good place to discuss yung real deal discussion na dito sa confidential fund and whatnot, ganyan. Sabi ko nga, ako pakikinggan ko talaga sila Heidi Mendoza if they're going to talk about, how are we going to make COA a more independent body. I'm all ears. Let's do it any day. And I'm going to fight side by side with you guys if that is your real intention. The problem is, while you acknowledge the fact that COA is not an independent as it should be, at the same time, acceptable sa inyo that the COA audit report is being politicized on the Office of the Vice President. Diba? Hindi po fair yun. Hindi po yun magkatugma. Hindi yun magkatugma. Ganon. Tapos, yung kasing mga statement na hindi galit kami sa lahat ng confidential fund, dapat ganito ang pag-uusapan natin about policy. Girl! Nag-TikTok kayo ng piatos! Natawa ako dun sa part na yun yung sinabi nila na ganito dapat ang discussion, dapat ang discussion yung about policy in MNM, which I agree kung yung discussion nyo kanina, you're going to stay on your lane and discuss real deal policies. Walang problema, okay yun, maganda yun. Congratulations. 'Di ba? And to be fair, yung ginawa nyo kanina, facing SAS and all the Dutertistas who are commenting on your live, ganyan. Okay yun, plus points yun sa akin. Actually maganda yun. Kudos to Heidi Mendoza and Chelo Magno for that. But ang problema kasi, kayo nyo naman palang magaganyan eh. Ba't kayo nag-indulge sa mga petty politics? Ba't kayo nag-indulge dun sa Mary Grace Piatos? 'Di ba? 'Di ba? So bakit ganun yung problem ko doon na hindi kasi pantay yung galit eh, ganon. Hindi kasi pantay yung galit. And to be fair, yung consistent na galit, mas nakikita ko yun kay Dr. Liacion. Makita mo talaga, meron siyang legitimate advocacy. Meron talaga siyang legitimate na at siguro baka nga yun yung reason kaya patay yung mga adakrab niya, hindi siya nagugustuhan kasi masyado siyang faithful doon sa advocacy niya eh. Si Dr. Liacion. Diba? Ayun. Baka kaya hindi rin niya nakakasundo yung iba kasi baka siguro masyado siyang nakafocus doon sa issue. Tapos hindi siya pumapolitics, gano'n. Hindi siya nag-i-indulge doon sa anti-Duterte narrative. Ayan. So yun. So parang ganun lang naman yun eh. If people will see that you are consistent with what you're fighting for, kung yung pinaglalaban mo at consistent ka doon sa pinaglalaban mo, ano ka dyan? Makikita ng tao yan, that you are real, that you are really, fighting for something very important. Pero kasi kaya, sasabihin niyo, let's talk about policy, ganyan, let's talk about ganyan. Pagkatapos sa interview, sasabihin mo, galingan ni Inday Sara magpalusot. Diba? Galingan ni Inday Sara magpalusot sa kinembot, ganyan. O di kaya, gagawa kayo ng TikTok video ng Mary Grace Piatos. Tapos sasabihin niyo sa amin na let's talk about policies, 'di ba? Ayun. So hindi po consistent. Hindi honest. 'Yun. Sobrang may yung nagpo-protrude talaga yung yung ambition, yung selfish ambition, ganun. 'Di ba? Ayun, they're fueling the narrative of the congressman and distracting the people from the real issue. The whole HOR exercising too much power, sabi ni Reddy. Ayun, sabi ni Jamco, hypocrite ka mo. True.
we find it very, very hypocritical. Your politics, Shelo Magno and Heidi Mendoza, are very, very hypocritical. Ayun. Sabi ni Italiano Gold for Marcos Loyalist, oh, consistent din si Dr. Lesion dahil kung hindi, i-treat politically every important issue. Logical tayo. Like Dr. Lesion na sinabi na may malaki kaysa sa 125 million. Correct. And the 125 million is not even an issue here. Ang hindi na lang napapaliwanag ni Inday dyan sa 125 million na 70 million na lang. Goods na yung 50 plus million dun eh. Goods na yung 50 plus million dun. So 70 million na lang yung, around 70 million na lang yung hinihinga ng ano dyan. And ako, sa totoo lang, like I said earlier, confidential fund is a double-edged sword. Okay. Talagang space yan sa corruption, pero at the same time, space rin talaga yan in order to fight the evils that we want to fight against. Okay? So ngayon, malaking tool talaga yan. Ngayon, ako sa totoo lang, hindi ako pabor na walang confidential fund ng mga agencies na nangangailangan ng confidential fund, especially if they are facing very serious problem. Like for example, sa DepEd, ako agree ako na dapat may confidential fund yan eh. Kasi ang daming sindikato dyan eh. Sa mga libro, sa mga material, sa mga... Yung DepEd ang pinakamalaking government agency in terms of budget and in terms of number of employees. So ako, hindi ako totally agree doon sa tanggalan ng confidential fund lahat. I don't think so. I think depende dun sa issue, as a presentation ng issue na kakaharapin. For example, kasi si Inday Sara kasi, when she run, her promise is to zero out insurgencies. Tapusin ang recruitment lalo na sa mga kabataan. Ganon. Okay? So ngayon, hindi hindi ako sold na dapat tanggalan ng confidential fund ang mga civilian agencies. Kasi yung mga civilian agencies, yun yung magde-define ng problema doon sa mga sector na hinahawakan nila. Ngayon, yung pagbibigay sa kanila ng confidential fund is dependent doon sa mga problems na gusto nilang isolve. Ganon. Kasi may presentation naman yung confidential fund na yan eh. Na manghihingi kami ng X amount of confidential fund. Why? Ano yung mga problems na gusto ninyong isolve? Ganyan. Gusto namin isolve ang online sexual exploitation of children. Kunwari lang to ha. Number 1, ayun, gusto namin isolve ang recruitment. Ganyan. O number 2, ganon. And then you make a report about it. 'Di ba? Pagkatapos, kung ano yung kasi tinitingnan naman yan, may access ang Senate President, ang House of Representatives, and Office of the President kung paano ginista ang confidential fund. 'Di ba? So if they were not able to utilize it, like for example, you weren't able to put a dent on the online sexual exploitation problem. Ilan ang naaresto ninyo, ilan ang natiklo ninyo, ilan ang napakulong ninyo, ilan ang nakasuhan, ganyan. Kung kuwari, binigyan ka ng 100 million for that and wala kang output, problema yun. Hindi ka dapat binibigyan ng confidential fund. But this kind of things are, yung very, very important yan. So, paano bang gagawin natin dyan sa confidential fund na yan? Meron ba dapat ang civilian agent? I am open for discussion na if some will argue, hindi kasi dapat ilagay na lang to sa lahat ng mga, ilagay na lang to dapat, itong mga pera na to, dapat ilagay na lang to sa lahat ng mga law enforcement agency, wala na dapat ang civilian agency, ineme, ganyan. Then let's see how that can be done. 'Di ba? Kasi I'm pretty sure kaya naglalagay ng pera yung mga kaya nanghihingi ng confidential fund yung mga civilian agency is because hindi rin kasi talaga you do not really expect the law enforcement agency to understand the complexity of a problem ng isang sector. Ganon. And sa bansa kasi natin pera-pera Kaya kailangan mo talaga ng tool, ganun. Kaya kailangan talaga. It's not an adorable practice, but I think that's the reality pagdating sa Philippine governance. Ganon. So yun, kakahiring ng Quadcom sa CF, wala namang batas na sinusulong, sabi ni R.R. Joe. Meron sila final na mga bill dun sa tungkol sa SDO, tapos yung tungkol sa utilization daw ng confidential fund, na dapat daw ang confidential fund ay hindi utilize sa mga bagay hindi naman daw related sa national security. Yun yung kinontent ko nga yan. Panoorin niyo yung isa kong video kasi natatawa talaga ako doon kasi ang tanga-tanga talaga nitong mga kongresista na to. Paano mo masasabi na hindi related ang isang expenditure sa isang confidential work? Kasi nga, usually mga confidential work, hindi naman talaga yan related, on the surface, hindi mo talaga yan makikita na related siya sa law enforcement. Hindi talaga siya makikita yung example ko nga dyan last time. Di ba merong intelligence and confidential work yung US government dati sa Tehran, Iran, na gusto nilang, because there is a growing, basta may tension nun sa Iran during that time, tapos ang taas no anti-American sentiment doon. Yung US embassy sa Iran, dumating na yung point na ipit na, meron silang mga tao doon.
Anong ginawa ng mga Amerikano? Yung intelligence work nila is consist of pretending na merong film company na gustong mag-shoot ng pelikula sa Iran. Eh, anong ano, pagka kunwari in-apply natin yung bill bill ng mga congressman diyan, paano yun? Paano niyo ipe-perceive yun? Biruin mo gumawa sila ng pekeng film company in order to provide an escape route doon sa mga Amerikanong nandun. Gano'n. Eh, paano yun? 'Di ba? Eh, paano kung kunwari, gusto mong bantayan yung isang tao na sa tingin mo ay merong mga red flags tungkol sa recruitment ng mga NPA. Eh, ang gusto mong pagawa, eh, hindi pakibantayan mo nga yung ano, gusto mong makita ganyan-ganyan. Of course, syempre you do not want to tell the person kung sino yung agent mo. You do not want that person to be revealed kung sino siya. Ganyan. So ngayon, ang gagawin mo, o bibigyan mo siya ng pangkabuhayan showcase ng taho. O araw-araw dito ang ruta mo ha. Nanalo ka ng pangkabuhayan showcase, ganyan. O binigyan ng taho. Binigyan ng ano, lifetime supply ng taho para ilako niya everyday dun sa tapat ng bahay ng pinagsususpetsahan. Eh, paano mo ika-categorize yun? Yung confidential work na yun? Eh, kung hindi yun pwedeng pagkagastusan ng confidential fund, kasi hindi naman siya law enforcement, directly law enforcement eh. So, ang stupid nung pinopropose nung ano, no, nung mga senador na hindi dapat nagagastos ang confidential fund sa anything na hindi related sa law enforcement. So, they wanted the civilian agency na matali yung mga kamay. Ganon. 'Di ba? Makinig din tayo kay VP. Sabi niya, national security is not just about defense, law enforcement, kasama ang poverty alleviation, etc. Correct. Food security is a national security issue. Kahirapan is also yung pagpapag-reduce ng poverty is also a national security it's a national security issue. Ayun, kung sila ng capacity for third order, kulang sila ng capacity for third order reasoning, sabi ni Patricia Castañeda. Ayun. So, kaya maganda yung whole of government approach ni Digong sa insurgency. All agencies working together. Doable naman yung intel agencies lang may CF, but maliit lang ang intel community versus the vast DepEd. Yun nga eh, hindi talaga, kumbaga parang, if you want to, kung ganun yung gusto nila na ganun yung gusto nila na direksyon, na hindi ibigay na lang natin yung CF sa mga law enforcement agency. Okay, if we're going to do that, then how are we going to address the vastness of security issues? Kung ilalagay mo lahat yan sa law enforcement, yung CF. How is that possible? Ganun. 'Di ba? Pagkatapos kasi pagka ganun, binibigyan mo rin ng sobrang power yung men in uniform. Kasi sila hawak lahat ng pera eh. Sila hawak na lahat ng pera. I don't think gusto yan ng mga politiko. Ayaw nga nilang yumayaman ng mga men in uniform eh. Kasi natatakot sila eh. Pag binigyan na lang sa katerbang pera yung men in uniform, Diyos me. 'Di ba? Dapat dito kay Mendoza, di niya binibig deal ang Piatos. Alam niya ang tungkol sa Confi funds being a COA head herself before. Totoo. Pero yun yung kinakarne nila ng kinakarne. Pagkatapos, nakikita naman namin concerned din kayo sa ibang concerned din naman kayo sa ibang public funds. Pero sa totoo lang, ang plastic kasi eh. Sobrang plastic kasi like, ewan ko ha, parang hindi ko maintindihan kung bakit nag-file sila ng kaso eh. Hindi ko naintindihan kung bakit although I do not know her reaction about it wholly, pero hindi ba dapat nagwala na kayo noong tiniro lang ng Supreme Court is yung natitira lang na 29 billion pesos. Yun na lang yung na-TRO eh, out of 90. Hindi ba dapat, since kayo yung nagkaso dyan, and you are really, really concerned doon sa pera ng PhilHealth, hindi ba dapat in-argue nyo yan na, no, dapat 90. Yung nalipat sa National Treasury should be put in an escrow. Hindi nyo dapat siyang galawin. Ayun, parang, naano lang ako na, ang maganda lang kasi sa kanila, ang maganda lang dito sa kila Shelo Magno, kila Justice Carpio, kila Heidi Mendoza, ganyan-ganyan, ang maganda lang kasi talaga sa kanila, may capability sila na magkaso-kaso. May capability sila na mag-file ng mga kaso sa proper forum. Ganun.
Ayun. Sabi ni Len Manuel, hindi ka pa siguro naghihilamos dumi ng mukha mo. Ito naman si Len Manuel. Len Manuel, akyat ka. Len Manuel. Tingnan natin mukha ni Len Manuel, ah. Takina, Len Manuel, ito mukha mo? Ito mukha mo? Tika na mabura yung ilong mo, ah. Yan yung mukha mo, Len Manuel. Ayan ang mukha mo, Len. Sure ka na? Sure ka na? Sure ka na ba dyan, Len Manuel? I-click pa. Ay, heart po! Ay! Huwag natin isama yung ano, mukha nung ano niya, whoever. Wala siyang picture na solo eh. Ay, ito. Oh. Ano ka ng punch ng pagmukha ni Len Manuel, oh? Yan ang mukha mo, Len? Ito yung mukha mo, Len Manuel? Ang inang pangit mo. Ang pangit mo. Ayun. O, quits na tayo, ha? Quits na tayo, Len Manuel, ha? O, you talk about how I look, I'm going to talk about how you look. And you look ugly. Ang pangit mo. Mukha kayong pinagbiyak na puwet ni Franz Castro. Oh. Okay na, Len Manuel? Patas tayo, ha? Ayan yung comment mo, eh. Hindi ka pa siguro naghihilamos dumi ng mukha mo. Ikaw siguro, di ka pa tumatao, di ka mukhang tao. Ayun. Oh, naka-lipstick pa yan, ha? I'm pretty sure nag-prepare ka ba diyan sa pagmumukha mo na yan? I'm pretty sure nag-prepare ka ba diyan sa pagmumukha mo na yan? Imagine na lang kung di ka nag-prepare. 'Di ba? Imagine na lang kung di ka pa nag-prepare, tang-ina saksakan ka siguro ng pangit. Ayun. Ate ni Raul Manuel. Oo. May lupa! May lupa dito! Putang ina nyo, akala nyo kayo lang marunong mambarubal, Ayun, ayokong i-imagine, baka bangungutin ako. Hindi pa uso ang mukha ni Len Manuel, oo nga, baka hindi raw siya pangit, hindi lang daw uso yung mukha niya sa ngayon. Ayan. Okay? Gano'n tayo. Pagka kunwari, kupal kayo diyan na mag-judge sa mukha ng iba, tingnan natin yung pagmumukha ninyo. Gano'n dapat, at least si Len Manuel may mukha, 'di ba? In the spirit of, in the spirit of being patas, o kagaya kanina yung ginawa ni Shelo Magno at saka ni Heidi Mendoza, harapan. Harapan sa discussion, and what we learned about the discussion nung nag-aano sila, ay there is really an effort to be cordial, no, which is good. There was really an evident effort na maging cordial dun sa discussion, and okay naman yun. Wala namang problema yun. Kaso nga lang, parang feeling ko, in their effort na maging masyadong cordial, they were, especially Shelo Magno and Shelo Magno and Heidi Mendoza, hindi na sila iniiwasan na nila yung totoong stand nila. 'Di ba? So ibig sabihin, kapag affront yung discussion at tinanong kayo ng rekta, ano specifically yung problema ng Office of the Vice President Confidential Fund at bakit napaka-special ng galit ninyo? They cannot answer. Ganun yung, halos panay ganun na yung mga questions doon sa comment section. Hindi man in-address ni Shelo. 'Di ba? Ayun. Sabi daw ng tandang Len, pero naninikip, daw, sabi ng tandang Len, pero naninikip na dibdib niyan. Oh, I'm sure. Ayun. Ba't walang hikaw today, ma'am? Oo nga, teka, maglagay tayo ng hikaw. Eto. Ayan, maglagay tayo ng hikaw. Ay, kulang din talaga tayo sa interoperability ng government agencies kasi hanggang ngayon, kulang pa rin tayo sa databasing. Mahirap mag-cross-reference or kahit mag-request ng info. Either tamad or walang pake. Alam mo, totoo ito sinasabi ni Gallows God. And I think that is the reason kaya binibigyan ng sariling confidential fund yung mga agencies. Kasi nga, kapag feedback nila yan sa law enforcement, yung problema, it will take time for them to understand it. Ganon. So ngayon, kung kunwari, usually, yung mga government agency, maghahanap na muna sila ng lead, maghahanap na muna sila talaga ng mga, yung talagang pupwede ng manghimasok, yung law enforcement agency, para sa isang mas klarong operasyon. Ganon. Kasi syempre parang, mahirap istorbohin yung mahirap istorbohin yung mga nasa law enforcement, lalo na kung wala ka naman talagang hawak.
Ganon. But yung mga civilian agency na merong nilalabanan na, let's say, specific na ano, ganyan. Kung meron silang mapapakitang lead, then it will make the time of the law enforcement agency worthwhile. Ako tingin ko yung observation ni Gallos, yan talaga yun eh. Hindi kasi talaga sync yung lahat ng government agencies. So, for this reason, kaya ang nakikitang solusyon siguro nung ating government in the previous no, not only sa kay PRRD but yung mga dati ring mga administration, ang nakita nilang solusyon is okay, kapag meron kayong nakitang isang national concern within the agency that you are working with, then you may be entitled to confidential fund. In fact, di ba binibigyan ng confidential fund, malaking pondo ng confidential fund ang presidente. Yung ibang mga law enforcement, yung ibang mga agencies, lalo na mga regulatory agencies, yung mga nagre-regulate ng mga prices, nagre-regulate ng mga commercial activities and things like that, ganyan. Ano yan, nagre-request yan for intelligence fund eh. And depende yon kung paano niya i-convince yung Office of the President na Mr. President. Bigyan niyo naman kami ng confidential fund kasi gusto namin talagang sugpuin tong kinembot dito eh, yung smuggling or yung price manipulation or yung mga ganyan-ganyan. Ganun. So yun ang doon, yun ang labanan diyan. Anyway, ang sabi ko, yung live nila Shelo, gusto pa niyang ulitin na gano'n, parang actually kung ganyan yung live ninyo at talagang very naman kayo, very level-headed, very clear kayo sa gusto niyong policy na gawin, ganyan. Sana dati niyo pa ginawa. 'Di ba? Di kinaya ni Manang Len Manuel ang face reveal kaya nag-left na sa earth, sabi ni I Love. Oo nga. Yung ang dumi naman ng mukha mo, mukha ganun talaga si ante mo eh, no? Mukha ganun talaga si Len Manuel. Pakita ko yung mukha, pangit. Ayos na ayos ka pa dun sa selfie mo, pangit mo pa rin, di ba? Ayun. So, ganun lang. Quits-quits lang tayo, okay? Quits-quits lang. Yung pag-public nila sa Nini Mary Grace Piatos justified the necessities of aliases, correct. And I think kaya nga ako yung criticism ko talaga diyan yung criticism ko talaga diyan kila Grace, kila Shelo Magno and Heidi Mendoza, yung nag-indulge sila doon sa Mary Grace Piatos narrative. It's not intelligent eh. Coming from two intelligent women, tapos magtatanga-tangahan kayo doon sa Mary Grace Piatos. 'Di ba? Ayun, jojoin po ba si Sassy? Hindi ko alam eh, parang hindi kasi hindi na siya naka-online. Hindi siya online. Ayun. Hindi ko lang alam. So yun lang. Anyway, ayan, okay? Ano to? Ayan. Pag-usapan na natin yung sa PhilHealth. Ayan. Pag-usapan na natin yung sa PhilHealth. Yung PhilHealth kasi, nag-gain siya ng controversy. Nagsho-showbiz sila Magno. Sabi nila, oh, gusto niya ulitin kasi marami siya views nung nandun si Sas. Oo. And nung pag-alis rin ni Sas, nawala na rin naman yung mga viewers niya. Ayun. Nawala rin na rin yung mga viewers niya. So siguro na-realize niya na gano'n na nga. Ayun. Karamihan sa mga Pilipino napakapintasero pero juwangit naman. Got the nerve na mamintas. True! Diyos ko. Ayun, babalatan mo muna si Jamagdo, Miss Joey. Ayan. May live daw ang PDP, Miss Joey. Ano tungkol saan yung live nila? Ano si PRRD? Pag nandun si PRRD, manood tayo ng live. Teka lang ah. PDP laban. Sa PDP, sa PDP laban page sila magla-live? Oo, meron live. Sa PDP laban, nandun ako sa page pa, wala naman. Wala naman. Ayun. Puntahan na natin tong puntahan na natin tong kay MJ. MJ Reyes. MJ Kimbao Reyes. MJ. Okay. Oo, nag-live nga siya. Ito. Ay, na 51 minutes. Siguro parang baka Christmas party ng PDP. Nag-quick live. Nag-quick live sila. Ayan. Ayun. Anyway, ayan. Baka Christmas party ng PDP yun.
Ayun, Christmas party ng PDP, ayan. Andito si Mami Laika. Hi, Mami Laika! Hi! Habang maaga pa. Ayan, oo nga eh, umasa nga ako naakyat ka, ayan. Kumusta? At saka, ay, follow niyo si Mami Laika sa TikTok ha, ayan na. Sisimulan niya na uli ang pagsusumpa sa mga galunggong. Buhay na naman sila. Oo, i-follow niyo si Mami Laika. Ito yung TikTok account niya, teka. Ito yung TikTok account ni Mami Laika. Actually, may malaking party kami ngayon, hindi ako umattend. Hindi naman ako nanalo sa raffle. So, hindi na Kahit lang. naman masarap yung pagkain, so sawa na ako sa pagkain, busog na ako. Lagi na lang, di ba? Panay-panay. Oo. Tsaka pag nanalo ko, ipapawave ko din, ano? Oo, pag nanalo ka ng malaki, magsisigawan yung mga tao, wave, wave. O, huwag na lang. Ayan, ito si Mami Laika, ayan. Ito ang kanyang second account kasi yung first niya na account na ano na nagurgur na yun matagal ng panahon. Ayun, so i-follow niyo si Mami Laika 2.0 sa TikTok. Ayan, at ano, masaya yan. Marami siya marami siyang isusumpang galunggong doon. O kung yung hanap niyo yung talagang matalinong ididetali, yung himay-himayin yung ano, hindi po ako yun. Hindi ako maghihimay-himay para matuto kayo. Nangaasar lang ako. Papang-asar lang ako. Kaya siya lagi nare-report. Ayun. Paano yan? Base sa publiko, si Sara pa din ang nangunguna. Impeachment na lang pag-asawa nila, pag-asa nila. Sabi ni It's Sylvie. Oo. Ayun. Anyway, Hindi matutuloy. Yung impeachment, hindi sila makahanap ng pirma eh. Kasi ako honestly, kasi si Kong Ungab, nag-post si Kong Ungab Isidro Ungab, sabi niya, wala nang time kasi parang tas sinabi ni Kong Ungab yung schedule ng schedule ng Congress. Kasi nasa Congress si Kong Ungab So parang sinasabi niya, wala nang time kasi ganito na yung schedule ng Congress, ganyan-ganyan. So it's very impossible na magkaroon pa ng impeachment. Ayan. Saan na ba yung post na yun ni Kong Ungab? Ayan, ito sabi niya, there's no time for impeachment. Sabi niya, there's no time for impeachment. Congress Christmas break is on December 21 and will resume on January 13, but will again have its recess on February 7 for the 2025 May election campaign. Congress will again resume its session on June 3, 2025 until June 13 for its sine die adjournment. Ayan. Okay. So, ano dito, ako tingin ko naman talaga, gipit talaga sila sa time. Pero tingin ko kasi, as long as makuha nila yung necessary na pirma, hindi factor ang time sa kanila. Lalagariin nila yan. Basta makuha nila yung number na mag-i-impeach kay Inday sa Congress, impeach nila si Inday sa Congress. Ayun. Yeah. Kaso, ang kwentuhan kasi sa kaparangan, hindi raw sila makakuha ng hindi ka raw sila makalampas ng 50. 105 yung kailangan nila. Actually, hindi nag-iisip yung mga yan, kaya talagang just in case magkaroon sila ng opportunity, i-impeach nila si Sara kahit sa mga grounds sa mga kung ano-ano na lang. Basta ma-impeach lang. Kasi ang habol nila optics. Oo. Totoo. Ayun. So, at saka yun nga, parang ang sinasabi nila, i-impeach wala raw, yan, ang tawag dito, lahat ng way para ma-impeach si Inday Sara, definitely gagawin nila. I am not sure kung kung ano na yung progreso ng kanilang plano, pero the more na hindi nila inaaktan yung impeachment complaint na final nung December 2, it's getting clearer na they are not getting enough support from the House of Representatives. So, good news yan sa atin. Habang walang balita about impeachment, ibig sabihin they're having difficult time na mamili ng boto. Ganon. Ngayon, si Miguel, naghihintay lang. Naghihintay lang. Bilis, banat, inubos nyo ni. Diba? May something na nararamdaman. Mukhang nagkakaroon ng push-pull between mga kakamping or dilawan na nasa Congress and Senado saka kay Martin. Mukhang may mga hindi pa pagkasunduan. Kasi makikita mo sa boto nung sa BICAM, di ba? Bakit si Risa hindi pumirma? Bakit si Risa? Hindi pumirma. Oo. Baka hindi pa nakakakubra. Kasi ang sigaw nga ng anak bayan na Miss Laika, Marcos Singilin. Duterte at panagutin. Marcos Singilin. Yun yung sabi. Hindi naman nagkaunsihan, Darkness. Mukhang hindi pa nagkakasundo. Mukhang, ibigay mo to, kailangan mo to. Hindi pa nag-agree. So, tingin ko pa yan, hindi pa ganun yung kasolid yung tiwala nila sa isa't isa. Kasi sino magtitiwala kay Martin, di ba? Kahit ako na magtitiwala kay Martin Siguro sasakyan ko, pero magtitiwala. The moment na makakita ko ng pagkakataon, ilalaglag ko siya. Oo. Sabi ni Mango Shake, Joey, discuss din sana yun sa publiko. Sige, bago tayo mag-PhilHealth, kasi mahaba yun sa PhilHealth Huwag mo na PhilHealth, DepEd muna. DepEd? Kasi nakita ko sa balita na na si DBM hindi rin pumayag sa DepEd na kinat yung budget.
And then ito naman si Krung Krung, nagsalita na naman na kaya siya, kasi nga di ba labag sa batas, parang unlawful yung ang liit ng budget ng PhilHealth tapos yung DPWH pagka laki-laki. Ang sabi ni Krung Krung, pag pinagsama-sama daw yung about education ng mga budget, hindi lang sa DepEd, mas malaki pa rin daw. Eh, gago to si Channel 7. Ginumpute. So, lumalabas mali talaga yung sa DepEd pa rin. Maliit pa rin, oo. Pero ngayon, si BBM, pag-aaralan daw niya kasi pipilitin niyang ibalik yung 10 or 11 billion na kinat. Ang ano ko naman dito, parang sarswedo naman to. Alam naman natin na yung budget ng edukasyon ng mga kabataan is malapit sa puso ng Pilipino yan. So, kinatila yung budget. Si Kong Hun, di ba? Si Kong Hun yung sinasabi mo. Ngayon, itong kinatila yung budget na yan para palabasin na kahit hindi na si Sara ang nandiyan, consistent kami na talagang may something sa DepEd, parang papalabasin na talagang fair sila, so kinat nila. Pero alam naman nilang ibabalik kay BBM yan kasi pogi points kay BBM yan kapag binalik niya. So ibabalik yan for sure. Yun lang yung basa ko dun sa nangyayari sa DepEd. Actually, yun din yung yun din yung observation ni Mayor Baste eh. Nag-post siya 2 days ago or 3 days ago. Sabi niya, itong DepEd budget na to, they are propping up BBM para pagka na-restore ni BBM yung budget, hero si di ba? Hero si talaga? Yun din ang niya, yun din ang opinion niya diyan. Kasi kanina sa sa balita, yung dating ni BBM, parang alam mo yung hindi pwede yan. Kailangan ibalik. Importante ang mga ang edukasyon ng mga kabataan, yung mga ganung drama, tapos para ko, may something to. Oo, totoo. Sabi ni Akab, Miss Joey, kawawa naman si Grijaldo, wala bang tutulong sa kanya parang kay Attorney Zuleka? Oo nga siguro dapat talaga dapat doon tayo sa even Edwin Hamora said the same, sabi ni Josie Datiles. Ay, maraming ganyan yung observation eh. And I think it's very reasonable, yung mga talagang mga political observer, talagang very ganun na, malamang ganyan yung ganyan yung sino si Krung Krung? Si Kong Hun. Si Kong Hun, di ba? Yung sinasabi mo, Mamilay ka. Oo, pag sinabi kong Krung Krung, alam niyo na yun, katunog na. Oo, si Kong Hun yun. Ayun. Yes, since binalita, so tama ka, Miss Laika, ayun. Yun, ganun ang ganun. I think so, parang hindi naman na dapat pinag-aawayan yan kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung required under the law, ganun. I think they wanted to, siguro isa sa mga yun, pogi points kay BBM, pagkatapos para malayo yung issue ng PhilHealth. malayo yung issue ng PhilHealth. Ayan. Ayun pa hindi kang sinabi na naman ni BBM sa PhilHealth. Okay lang daw yung pagtanggal ng subsidy ng gobyerno sa PhilHealth kasi may pondo pa nga yung PhilHealth. Kaya nga binawi kasi ilang taon na daw, nung mga nakaraang taon, hindi naman nagagamit yung pondo ng PhilHealth. Hindi pa na nagagamit, bakit kinataas ng premium? Oo. Diba? Parang ayan, nandito si MRE. Sabi ni, hindi, MRE, nasabi lang namin na yung observation mo tungkol doon sa education, yung budget cut sa education. Parehas kayo na observation ni Baste at saka ni Mamilayka na mukhang sarswela siya. Tapos pagdating ng budget sa presidente, paparestore niya yung kinat sa education. Ganon. Ayun. Mag-appeal daw kay Bangag yung ating niyang mangga na ayusin daw ang 2025 budget. Isa pang drama, sabi ni Carlex Crespo. Yan tawag dito? Ako, to be honest, I feel that it is a misdirection. Kasi ganito, yung Senate, kung talagang gusto niyang makipagbrasuhan sa House of Representatives, hindi dapat nag-unite na rin yan. Ayaw rin nilang ayaw rin nilang ang tawag dito? Ayaw rin nilang Tiruin mo si Tambi. Sabi ko nga si Tambi, huwag kasi nating minamaliit yan si Tambi. Si Tambi was able to unify House of Representatives. Mas marami dun. Mas marami kang interest na kailangan i-negotiate dun. Ganyan. Sa Senado, ilan lang kayo? 24. Diba? Ngayon, kung hindi magkakaisa ang House of Representatives, especially sa usaping budget, wala, rubber stamp lang talaga kayo. Kasi ano nangyari dun sa Ano nangyari dun sa BICAM? Diba? Ano nangyari dun sa BICAM? Yung sa BICAM, ilan sila doon na miyembro ng BICAM? Sa notice ni Grace po, sa member ng BICAM from the Senate, 16 yung members, bali pang 17 si Grace po. Doon sa mga document na umiikot, 8 out of 17 ang nakapirma. So I think the House of Representatives would have similar number of participants. Ganon. Ngayon ang nakapagtaka dito, bakit hindi naka-majority sa Senate, pero na-approve yung bicameral version ng budget? Ano yung rules dyan? Which is may isang may isang commenter na na baka ginawa nilang majority wins. Pagkatapos, since nakapirma lahat ng nasa Senate, na-achieve na yung majority. So it doesn't matter kung yung mga hindi pumirmang senador, it doesn't matter anymore kasi ma-approve na siya dahil yung BICAM would be regarded as a committee with 1 vote each. Ganon.
Ang problem kasi doon, well, if the Senate accepted it to be that way, o edi rubber stamp lang talaga sila. Eh si Tambi, lahat ng member ng Commission on Appropriation, na Committee on Appropriation, lahat yun bata niya. And they're going to really block vote. Diba? Lahat di ba pumirma? Maliban dun sa isang kay Duwabit ba yun, yung wala? Oo. I don't know kung wala o hindi siya talaga pumirma. Yung Duwavit Pero, lang pero yung may, kung pumayag yung Senate na dyan sa BICAM, one vote each sila, tama ba yung number? 17 versus 17 din? It should be, oo. Sabi ni Carlex, majority vote ng BICAM members ang basis according to Senator Bato. Then if that is the case, naging rubber stamp na lang talaga ang Senate. I mean, that's the reason why you do not know what's going on. Diba? Ang bobo sa math. Kung gusto ninyong labanan ng House of Representatives, dapat hindi kayo bumayag sa ganyang klaseng rule. Diba? Kasi automatic, kahit may isa lang bumaliktad na solid yung Congress, tapos halimbawa, patas yung number sa 17-17, tapos 17 yung Congress, may isang bumaliktad lang na Senate, na kumampi sa boto ng Congress, edi nalipay na yung boto, yung boto ng Senate. Wala na. Walang boses sa Senado. Simple po, walang boses sa Senado. Diba? Ay, so parang sa akin, rubber stamp lang naman pala kayo eh. I mean, you cannot find a way para labanan tong si Tambi. Diba? So apparently, sa laban pala between Amy Marcos and Martin Romualdez, talo pala talaga. Never naman pala talagang mananalo ang Senate dyan. Wala naman pala talaga kayo kalaban-laban dyan sa House of Representatives. So, ibig sabihin, tama si Inday na ang budget ay hawak lang ng dalawang tao, ni Saldico at saka ni Tambi. So, ngayon, sa akin kasi, parang, hindi ba pagdating dito sa budget, kailangan ma-achieve mo yung majority sa Senate at saka majority sa Congress. Hindi ba dapat ganun? Hindi ba dapat ganun? Eh, kasi ang ginawa nila, bicameral committee members. O di syempre, kung solid na yung House, ano pang papel ng Senate dyan?